Pagka-uwi ni Tanggol, halata pa rin sa kanyang mukha ang matinding pagkalito. Alam niyang nasa kanya na ang desisyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Habang nakaupo siya, lumapit si Divina upang kausapin siya ng masinsinan. Gusto niyang kumbinsihin si Tanggol na harapin ang kanyang bagong pagkakakilanlan at pumunta sa mansyon ng Montenegro. Alam niyang ito na ang tamang oras para ipaglaban ni Tanggol ang kanyang karapatan bilang anak ni Ramon. Mintatay mo bukas para maipaglaban mo yung karapatan mo bilang anak niya. Matapos ang pag-uusap, napagdesisyonan na rin ni Tanggol na tanggapin ang imbitasyon ng kanyang ama. Kasama ang kanyang grupo, sumakay sila sa sasakyan at nagtungo sa mansyon ng Montenegro. Pagdating nila, agad sinalubong sila ni Ramon. Kitang-kita ang kaba sa mukha ni Tanggol habang pinapasok siya sa loob ng mansyon kung saan naghihintay si Don Julio upang makilala ang kanyang tunay na Ramon Montenegro. Siyemdog mo siya, Arab. Talin mo sa akin. Akakik ako. Sa loob, ipinakilala ni Ramon si Tanggol kay Don Julio. Hindi maitago ni Don Julio ang kanyang tuwa. Mula sa unang tingin, alam niyang siya ang kanyang matagal nang hinahanap na apo. Lumapit siya kay Tanggol at walang pag-aalinlangang niyakap ito. Halata sa kanyang tinig ang emosyon habang sinasabi kung gaano niya ito hinintay. Samantala, si Tanggol naman ay tahimik. Hindi pa rin sigurado kung paano niya tatanggapin ang lahat ng ito. Lola mo, Don Julio Montenegro, hindi mo lang kung gaano katagal kadamihin. Habang nag-iikot sa mansyon, tila may gumugulo sa isip ni Tanggol. Hindi niya maalis sa isip ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay at ang biglaang pagbabagong ito. Maya-maya, lumapit siya kay Ramon at Don Julio. Sa harap ng pamilya, sinabi niyang handa na siyang tanggapin ang pagiging bahagi ng Montenegro. Kinatanggap ko na mapamilya sa pamilya Montenegro. Sa kabilang banda, ipinakita ang isang pangyayari kung saan isang grupo ng bagong karakter ang may masamang balak sa isang lalaki. Gumawa sila ng paraan upang mapaniwala ito na nahulog ang kanyang wallet at kunwaring tinutulungan siyang maibalik ito. Hindi alam ng biktima na ito ay isang patibog. Yung wallet niya po yata nalaglag. Hindi saan to. Ganyan do sa mamang kalbuan na. Nabanggaan kayo, di ba sir? Habang nagkukunyari ang grupo na tumutulong sa lalaki, unti-unti na siyang naiipit. Hindi niya alam kung kanino sa kanyang mga hayala. Pabalikin naman, di ba, kuya? Papunta na sila. Fatima na ang bahala. Samantala, makikitang magkasama si Miguelito at ang karakter ni Andrea. May kakaibang tensyon sa pagitan nila. Tila may ugnayan ng dalawa na hindi pa ganap na isiniwalat. Isa pang bagong pamilya ang ipinakilala, ang pamilya Guerrero. Mula sa unang eksena pa lang, halata na ang matinding tensyon sa pagitan ng mga miyembro nito. Nagsimula ang kanilang pagtatalo nang i-anunsyo na ang bunso sa kanilang pamilya ang napiling papalit sa kanilang ama sa larangan ng politika. Hindi ito nagustuhan ng iba nilang kapamilya, lalo na ng mga mas nakatatanda na matagal nang umaasang sila ang susunod na uupo sa posisyon. Yan nakuhan mo ako noon. Patatakbuhin mo ako pagkatapos ng termino ni Roberto. Nagpatuloy ang pagtatalo ng magkakapatid. Ang ilan ay sumusuporta sa desisyon ng kanilang ama, habang ang iba naman ay matinding tumututol. Sa kabila ng kanilang hindi pagkakasundo, pinilit ng ilan na ipaliwanag kung bakit mas nararapat ang napiling kapatid. Mas may kakayahan ito at napatunayan na niya ang kanyang sarili sa mundo ng politika. Mas matulungan pa ng Miguelito. Ipatunayan naman na niya yung sarili niya sa Kongreso. Sa kasagsagan ng mainit na pagtatalo, lalo pang lumala ang tensyon nang may isang hindi kasapi sa pamilya ang nagsalita. Agad siyang sinaway ng isa sa mga kapatid, ngunit itinama siya ni Miguelito at sinabing bahagi siya ng pamilya. Kaya't may karapatan din siyang magpahayag ng opinyon. Huwag kang tumupa. Tapapan niya ito at parte rin siya ng pamilyang ko and her opinion matters too. Kaya ang nang papa. Para sa ating naman to, para mahawakan natin ng Maynila. Habang patuloy ang takbo ng kwento, unti-unting nagkakaroon ng bagong direksyon ang buhay ni Tanggol. Matapos niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya,
Nariyan ang hamon kung paano niya ito tatanggapin. Sa kabilang banda, lumalawak na rin ang mga kaganapan. May mga bagong karakter na may kani-kaniyang suliranin na unti-unting lumilinaw. Ang bawat desisyon ng mga pangunahing tauhan ay may kaakibat na epekto sa kanilang hinaharap. Habang patuloy silang lumalaban sa kani-kanilang laban, hindi pa rin tiyak kung ano ang kapalaran na naghihintay sa kanila. Ibahagi ang inyong salubin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.